Okay, let's go. Hi! Si Mama Brown here. Meron akong gustong i-share sa inyo. Hindi i-share talaga na, pero sharing to, diba? But anyways, ang dami ko kasing nakikita na mga naghihingi ng mga advices sa sa Filipino UK community, Filipino community, ganyan, mga ganyan. Ang mga questions nila is pagdating daw dito sa UK, si Afam nagbabago. Parang iba yung pinapakita niya dun, iba yung pinakita niya dun sa Pilipinas, iba yung dito siya. Talagang ganun mga babes. Kasi dun mo lang malalaman yung lahat ng mga flaws, good good side, flaws, mga hindi magagandang mga alam niyo na pagka magkasama na kayo sa bahay, di ba? Kasi pumupunta lang naman sila sa Pilipinas, ilang lang, minsan isang linggo, 2 linggo, or isang buwan, tops, ganyan, di ba? Pwede na lang talagang seryoso or whatever na tumatagal ng matagal sa Pilipinas na nakikita ninyo unti-unti yung totoong pagkatao ni Afam. Anyways, tayo din naman may ganun, di ba? Hindi naman sila lang yung may mga flaws, tayo din may mga flaws din tayo na makikita nila. But anyways, eto nga, sabi nung maraming ilan na yung nababasa ko na sana wag niyo naman ako i-bash, ganyan-ganyan, kasi si Afam nagbago, nagulat na lang ako, ganito, ganyan, na yung iba nga nagkaanak na yung nag-aano na lang, yung parang nag-i-stay na lang sila dun kay Afam kasi kailangan, kasi may anak sila, ganyan. Ang kaso nga, yun nga, si Afam nagbabago pagdating dito. Nagulat siya nung nagulat sila yung parang pagdating dito, hang on a minute, yung bakit ganito, sabi niya, pagdating ko dito, bubuo kami ng family, tapos nagka-family nga, pagkatapos nun, ako na lang bahala sa lahat, tapos nag-work pa ako, tapos of course mag-share tayo, wag naman na yung lahat sila, para pagka nag-away kayo, hindi pa pwedeng sabihin niya sa'yo na, huy, ako nagpapakain sa'yo, wag ganun. Kung kaya nyo mag-work kayo. Unless, super yaman, milyonaryo ang napangasawa nyong Afam. Briton, di ba? Mga Briton. Yun. And depende rin sa sa setup ninyo Yung parang gano'n. Kasi ako nga, sabi ko nga, ako nag-work ako. Kasi nga may mga anak ko sa Pilipinas. Pero may mga matatanda na yung mga anak ko sa Pilipinas. So, hindi na ako masyadong, paminsan-minsan lang. But anyways, yun na nga. Nagbago daw si Afam. Tapos, pagdating din dito, alam mo, ang nakakatawa, yung kung sino yung may edad na Briton, yun yung mahilig talaga, na nandito na, tapos, nagchat-chat pa sa ibang Pinay sa Pilipinas, na magugulat ka na lang, isang wrong, move mo lang, goodbye, ganun. Syempre yung iba nakasettle na dito, 'di ba? Nakapag may work na dito, ganyan ganyan. Kasi tapos all of a sudden si Afam nagbago sa iyo. Ayun, nang bababae na rin, mga ganyan. Paano ngayon ang visa mo? Kasi ang visa mo pa lang that time, let's just say, yun yung nila, pa lang, spouse visa. Ang maganda kasi pag kayong may anak kayo, hindi ko sinasabi ng pa-anak kayo ha, pero ang maganda kung may anak kayo kasi, yung sa visa ninyo, ipi-parent visa mo na lang. Ganun. Pwede mo siyang i-shift as a parent visa kung may anak kayo ni Afam. Ganun. Kung wala kayong, kung wala naman kayong anak, punta kayo sa Citizens Advice kung ano yung gagawin ninyo. Kasi nga, syempre, di ba, na trauma kayo na yung, parang bakit ganun? Akala ko tayong dalawa, akala ko ganito, ganyan. Tapos, all of a sudden, nagbago ang isip mo sa akin, ganyan. Parang mo lang ako, yung parang bata na binigyan mo ko ng candy, isusubo ko yung candy, binawi mo, parang ganun. Ganun yung nangyayari. Ganun yung mga nakikita ko na tapos sabihin nila rin yung iba naman yun nga. So, ang advice ko, kung sinasaktan nga kayo,
yun, punta kayo ng citizen's advice, punta kayo sa police, ganyan. Kasi minsan, yung ganyan natutulungan talaga. Natutulungan ng citizen's advice yan. Na, ayun nga, or kung kaya nyo naman tiisin, hindi naman kayo sinasaktan, siguro magstay na lang kayo hanggang makuha ninyo yung ILR ninyo. Kung nandun na kayo sa ILR. Okay? Kung wala kayong anak. Ay, sandali lang, nandiyan na si asawa. Balik ako. Ayun na nga, ang magiging root ninyo, hinatid kasi namin sa Ella. So, ang magiging root na ninyo, kung meron kayong anak, is parent na. Parent visa, yun na yung magiging root ninyo. Oh, don't ask me kung paano. Okay? Pumunta kayo sa www.gov.uk, something like visa something. Yun ang doon kayo tumingin doon sa route ng parent visa. Kung may anak kayo doon sa Briton. Ngayon, kung wala naman kayong anak, siguro kung kaya ninyo na tiisin hanggang magka-ILR kayo, then do it. Or the other way is humanap kayo ng skilled worker visa. Yung skilled worker, yung makahanap kayo ng sponsor ninyo. Yun. Para sa work. Kung hindi nyo na talaga kaya, kung gusto nyong wag umuwi, kung ayaw nyong umuwi sa Pilipinas, yun ang gawin ninyo. Kasi 'di ba, sayang din yung iba, 'di ba? Sayang din kasi nandito ka na. So why not, 'di ba? Lalo kung gusto mong tulungan yung family sa Philippines or wala ka namang babalikan sa Pilipinas kasi nga 'di ba baka yung family mo okay naman sila doon, so hindi mo kailangan talagang bumalik, ganyan. Yung iniisip mo lang yung sarili mo na lang, di ba? Siguro yun yung pinaka-root ninyo. Ngayon, daw yung gagawin nila, ganyan. Yun nga, intayin mo na lang siguro, be. Hintayin mo na lang magkaroon ka ng ILR mo. Kasi kung umalis ka na doon sa lugar na yun, kung nasaan ka, nandun ka kay Briton, tapos umalis ka, tapos wala ka pa, ang visa mo pa lang is fiancé visa or spouse visa, ganyan, kailangan mo yun. Oo, kailangan mo yun. Not unless yun nga, mag-skilled worker visa ka, kung makahanap ka ng sponsor, para yung i-shift mo yung sponsor, yung visa mo sa sponsorship visa. Yun. Kung kaya mo naman tiisin, tiis-tiis muna hanggang makakuha ka ng ILR mo. Yun. Kasi nga, iba na yung route ngayon eh. Ang dami ng mga route ngayon eh. Lalo pagka pumunta ka dito pag skilled worker. Pero pagka yung na yata, yung fiancé visa, spouse visa, mga ganyan, iba ang route niyan. Hindi ko alam kung gaano katagal yung route niya. Kasi yung kaibigan ko, yung best friend ko, nakadalawang FLR siya. Tapos yung mag-FLR, tsaka siya nag-ILR. Yun. FLR. Pero ang alam ko, ginamit niya yung parent visa yata yung ginamit niya para makastay siya dito. Kasi may anak naman sila ni Afham, ni Briton pala, ni Briton. Tsaka yung niya, yung ex niya, very naman siya, very supportive naman siya. Tsaka ayaw naman niyang umuwi naman yung kaibigan ko kasi nga yung anak nila. Yun. Makakahanap din naman kayo ng, kaya kung ganyan yung situation ninyo, tiis-tiis na lang mga bebs. So isip kayo kung paano kayo hindi makakauwi. Ganun. Yung mga sinabi ko nga dati is, yung mga nabubugbog, mga ganyan, hindi ko sinasabing maganda mabubuga, pero yung situation na yun, nakaganda yun kasi yung iba, nabibigyan na agad ng straight away ng visa dito, hindi ko alam kung anong visa yung binibigay. Kasi nga, yun nga, lalo kung may anak, straight away magkakaroon ka ng visa agad mag-ILR ka agad, or citizen na agad. Hindi ko alam kung paano, basta yun ang naririnig ko kasi tinutulungan sila agad ng government dito, lalo pag may anak ka. Stretch muna tayo mga bebs. Ay, excuse me. Kasi nakatulog ako ng oras na hirap na matulog ang lola nyo. Dito tumatanda na tayo mga bebs. But anyways, yun nga,
magchichika na lang ulit ako sa inyo pagka may marami na naman ako nababasa dun sa ano ha, dun sa UK ano natin, sa UK mga UK groupies. Okay, so yun nga, magtiis-tiis na lang kung ayaw mong umuwi. Ngayon, kung okay ka naman uuwi, oh, sige umuwi ka, 'di ba? Kung hindi mo na talaga kaya, umuwi ka. Pero sayang din kasi, sayang din na nandito ka na. Why not take the opportunity, mga bebs? Okay? Pero, wag kayong magpapaapi. Wag kayong lumaban kayo. Laban. Laban, bawi. But anyways, laban lang sa buhay, mga bebs. Kasi nga dito, marami kang opportunity dito na makukuha. Hindi mo kayang sumweldo ng ganun kalaki sa Pilipinas. Alam mo yun, magkano yung per ano dito, per hour dito, hindi per day, per hour, mga bebs. So, malaking, ano yun, malaking tulong yun sa atin, sa family natin sa Pilipinas, ganyan. Kung nandun ka sa Pilipinas, hindi ka makakakuha ng ganyan, di ba? Or makakakuha ka nga, pero dapat ano tawag dito, nasa call center. Hindi, kahit sa call center, kalahati lang yun eh, di ba? Not unless you're a boss, you're deputy manager, like that, CEO ka, di ba? Yun na nga, bakit tayo tumating dun? Yun, basta, mga babes, tiis, kaya niyo yan. Okay, nandito na kayo, laban lang, yun.